Sup? Sup? Homer? Kumusta kayo dyan? May re-recommend lang akong libro na nabasa ko nakaraan. Ang ang kapangyarihang higit sa ating lahat ni Ronaldo Vivo Jr. Hindi nyo siya mababasa kasi nakabaliktad. Pero gusto ko siyang i-share kasi maganda tong librong to. Tungkol siya kay Dodong na isang snatcher at ang kanyang mga tropa. Nakalimutan ko yung pangalan payat yata yung title ang puta. Yung yung pangalan, tapos yung mga taong nakapalibot sa buhay niya, yung tatay ng isang kaibigan niya, yung pamilya nun, yung mga nambubuli sa kanya, mga lasinggero, ng mga adik, tapos yung mga pulis, mga parak na nakadistino sa kanila. May pagka-brutal tong libro na to kasi ang daming nangyayari na mandidiri ka talaga. Incest, drugs, murder. Pero, anto siya kumbaga, maraming story sa isang nobela. Umikot siya kay Dodong mainly. Parang siya pinaka finofokusan ng kabuuan, siguro. Pero, once in a while, maglilipat-lipat yung POV tungkol dun sa kaibigan niya, dun sa babaeng mahal niya, si Mayet, na parang na parang babae rin nung hepe dun sa kanila. Elmer yung pangalan. Hepe, police. Tapos, snatcher si Dodong. Kurakot yung police. Nangungutong, tapos parumbado. Tapos may mga nambubuli rin sa kanya. Parang tandaan niya para mabuli. Pero, mga lasenggo, lagi siya pinagtitripan. Iba-iba yung mga kwento nila pero may kinalaman din siya sa pagiging, parang tinatackle din yung topic na pagiging, bading. Pagiging martir ng mga babae, ganyan. Pero maganda dito, marami siyang kwento na pinagtagpi-tagpi para mabuo yung buong nobela. Kaya maganda siya at saka hindi predictable kasi sa mga nabasa ko o napapanood sa mga pelikula, may idea ka na kung ano yung mangyayari. Either masasagasaan o mababarel o ano pa man na parang hindi ka na nga, wala kang nararamdaman kasi alam mo nang may mangyayaring masama sa bida, sa kung paano siya umarte o kung paano gumalaw yung kwento. Pero dito, yung bida natin, lumalaban rin siya At saka hindi siya tanga. May eksena dito, naki-birthday sila ng tropa niya. 4 yata sila o 3. Tapos, yung pinuntahan nilang birthday, gutom na sila. Pinuntahan nilang birthday, medyo mayaman yung may birthday. Tapos, pinalabas sila, pinahiya sila. Ang ginawa nila, ninakaw yata nila yung bike. Tapos, kinuha yata yung mga tsinelas. Tapos may sinunog silang bahay. Anong nangyari, yung dinakip ng mga pulis, yung mga tao dun sa birthday yan. Kasi kinuha nila yung tsinelas, yung bike, tapos linagay nila dun sa crime scene. Marami pa dito mga eksena na papahanga ka kung paano yung naisip nung manunulat ni Ronaldo Vivo Jr. na nga. Pero may nabasa akong review mula sa FB na hindi raw maganda itong libro na to kasi hindi raw binibigyan ng dignidad yung mga mahihirap. Kasi hindi porket mahirap ka, ganito ka kawalang hiya, alam mo yun? Na medyo, may point naman kasi mahirap din naman ako. Hindi man ako mayaman, alam mo yun? Pero hindi man ako umantong sa para kang nasa Africa, kailangan pumatay o magnakaw para lang makakain. Hindi naman ako humantong sa ganung punto. Kaya medyo hindi rin nakaka-relate sa ganito. Pero, alam ko naman na may mga taong ganito yung buhay araw-araw. Mahirap pa sa dagang mahirap. Alam mo yun. Naalala ko nga dito yung parang indie film na Snatch. Tungkol sila sa mga snatcher. Napaka-interesting ng buhay na snatcher, no? Kasi
may tapang na uhugutin ka sarili mo para magawa yun. Kasi mabubugbog ka, mapapahamak ka talaga eh. At saka alam mo yung mali yung ginagawa mo. Kasi hindi man siguro lahat ng snatcher halangang kaluluwa eh. Pero hindi naman lahat ng snatcher merong malungkot na backstory na parang si Joker. Hindi ako niniwala dun. May mga ano talaga, meron talagang mga masamang tao na nabuhay na masamang tao, pinanganak na masamang tao. Hindi lang dahil sa meron silang depressing o ginagahasa sila ng kung sino man sa pamilya nila. Alam mo yun? Pero maganda tong librong to. Basahin nyo. Hindi siya para sa bata. Hindi rin siya para sa faint ang heart. Sulit siya. Totoo lang ano to eh. Trilogy. Hindi ko pa nabasa yung iba. Pero mababasahin natin yan soon. Yun. Ang kapangyarihang higit sa ating lahat ni Ronaldo Vivo Jr.